Sa atin pong karanasan bilang mga tao, meron tayong isang matandang kasabihan. Lalong-lalo na noong mga panahong wala pa namang mga social media. At anong kasabihan na yon? To see is to believe. Kung tatanungin ko kayo, ano ang katumbas ng to see is to believe ngayon? Alam ko na puyat kayong lahat. Extended ang brownout kagabi. Ako rin, hindi na puyat. Hindi ako napuyat kasi may baon akong kuryente sa kwarto. Ano ang katumbas ng to see is to believe sa panahon ngayon? Agree or disagree? Kaya di ba kapag meron kang nakitang information, picture and everything, hindi na sapat yun ngayon eh. Kailangan mong mag-fact check. Tama, mali? No? Para hindi ka ma-scam. Fact check tayo. Video call. Makita ng actual kung ano ang sinasabi. Kaya nga ang susunod na tanong doon, kasalanan ba ang sabihin to see is to believe? Sapagkat kung titingnan natin yung nangyari kay Tomas, parang sa isang banday sinasabi, ba't hindi ka naniniwala? Ba't kailangan mo pang mag-fact check? Ayan na't sinabi sa iyong nabuhay si Kristo. Sa isang banda, baka sabihin natin, baka po scammer yung nakausap ni Tomas. Kaya ayaw niyang maniwala. Kung ako ang tatanungin ninyo, hindi naman kasalanan yung to see is to believe. Ang naging mas mabigat na kasalanan ni Tomas ay ang kanyang pagdududa. Bakit siya nagduda? Kasi sa totoo lang, mayroong certain pride in him. At ano yung pride na yun? Isa ako sa 12. Isa ako sa 11 na mga tinatawag na apostoles. Ba't hindi ko nakita ang iyong nakita? It's not a matter of him not believing, but rather the pride in him tells him, don't believe unless you see. Dahil maaaring ang nagsabi sa kanya ay isa lang sa mga disipulo. Much worse, baka ang nagsabi sa kanya ay isa sa mga kababaihan that during those times are being discriminated. At bilang isa sa mga apostoles, ay gusto niyang siya mismo ang makakita. That's why we can say it is not the desire to see Christ that made him sin, but his doubt coupled with his pride. Yung kanyang pagdududa, kakambal na nito yung kanyang kayabangan. Kaya nga, kung mapapansin natin, dito tayo ngayon ipinapaunawa o dito pinauunawa sa atin ng Panginoon that in the context of the Divine Mercy Sunday, ipinahahayag ng Diyos Ama ang kanyang mabatpalang awa sa ating lahat. At bakit tayo pinakaawaan ng Ama? Sapagkat ang ating kakayahang maniwala, ang ating kakayahang sumunod sa Kanya, ay nalilimitahan ng ating pagiging tao. Father, nalilimitahan ng ating pagiging tao? Yes. Anong sabi ng Panginoon kay Pedro doon sa Garden of Gethsemane? The spirit is willing, but the flesh is weak. Ilan sa atin ang nakaranas nito? Magdadasal ako. Pagdating ng oras ng pagdarasal. Diba? Magpa-fasting ako. Nung oras na ng fasting, hindi yata fasting ang nangyari. Fast eating.
Hindi ako magagalit. Pagdating ng kaaway, sumabog parang bulkan. The spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya nga in that sense, dito natin din makikita na ang awa ng Diyos ay naisasalamin doon sa ipinahayag sa divine mercy. Kung tatanungin ko kayo, ano po ba ang pinaka-prominenteng ipinakikita ng larawan ng divine mercy? Yan tayo, puro tayo larawan, ano? Hindi naman natin naintindihan ano yung pinakikita ng larawan. Sige po, tingnan nyo. What is that most prominently revealed in the divine mercy image? Magwa-walk out talaga ako. Pumanap na kayo ng ibang magmatapos ng misa. Ano? Hala. Anong meron doon sa dibdib ni Kristo? Ay, ayun, buti pa yung apostolada ng panalangin, napansin. May dumalabas pong sinag. Ano yung dalawang kulay ng sinag na yon? Pula at blue o puti. Because what is prominently being revealed ay maririnig din natin nung Biyernes Santo. Inulos ng sibat ang kanyang tagiliran at mula rito'y lumabas ang tubig at dugo. Oh! Yeah! So we have to always listen to the details. Ano nga yung nakahalagahan ng tubig at dugo na yon? Well, it has already been revealed earlier in the devotion to the Sacred Heart to Saint Margaret Alacoque. Hindi yung Alas Sprite. At anong sinabi kay Saint Margaret Alacoque? From this wounded side emanates the sacramental life of the church. Ano yung sacramental life? Ano ba yung ibig sabihin ng buhay sakramento? Ito po yung pinanggagalingan. Bakit natin sinasabi, hindi kasalanan ng to see is to believe. Dahil kinikilala ng Diyos ang ating limitasyon bilang tao, handog niya sa atin sa pamamagitan ng simbahan ang mga sakramento para sa ating kaligtasan. The life of the church revolves around the celebration of the sacraments that express the mercy of God. Kaya po doon nililinaw ng simbahan sa karanasan ni Santo Tomas that it is not the desire to see that is our sin, but our pride and doubt that is the bigger and heavier sin. Bakit? Kasi po bilang tao, ano po ang meron tayo? Oh, balik tayo sa science. What is the scientific method based on? Ano ang unang pinaka-basic sa scientific method? Look. Observation. Anong ginagamit mo mag-observe? May kausap pa ako! Anong unang-una mong ginagamit mag-observe? Your five senses. You see, you smell,
You touch, you taste, and you hear. Ito ang paraan na nababatid ng isang tao ang mga bagay sa kanyang paligid through the process of observation. Kaya nga, if that is the case, ang sakramento ay napakahalaga upang maranasan ng tao ang biyaya na ipinagkakaloob sa kanya ng Diyos. That which emanates from the wounded side of Christ must be received by men through the grace of the sacraments. Kumbaga, masasabi nating nag-adjust ang Diyos para tunay niyang maiparamdam sa tao ang kanyang pagmamahal. Ano ba ang mga sakramento? Una, the sacrament is tangible grace. Ano yung ibig sabihin ng tangible grace? Nararamdaman mo yung grasya ng Diyos. Simulan na natin sa binyag. Anong unang-unang simbolo ng binyag? Tubig. At anong iginagawa sa tubig? Ibinubuhos para ikaw ay malinis. O sa karanasan natin bilang tao, ano ang pinakauna mong ginagawa sa umaga na kinakailangan mong magbuhos ng tubig? O yung iba dyan, hindi siguro naliligo. Mag-isip lang po, Father. Anong una-una mong gagawin? Maligo. That's why every time you see a baby na binubuhusan ng tubig, naaalala mo yung pagligo. At malinaw sa iyo na ang grasya ng pagbibinyag ay paglilinis. Sa sakramento ng kumpisal, Father, ayokong mangumpisal, didirekta na lang ako sa Diyos. Wala pong ganun sa Bible. Bakit? Kasi kahit sila, ang mga Israelita, nang magkasala sa Diyos, sa kanino sila lumalapit? Didirekta ba sila sa Diyos? Lord, patawad! Ganun ba? Protestante lang ang gumagawa nun. Kanino sila lumalapit? Kay Moises. Moises, inaamin namin, nagkasala kami. Ipagdasal mo kami sa Diyos. At lalapit si Moises sa Diyos. At pagbalik niya, sasabihin niya, pinatatawad na kayo ng Diyos. Ngunit mayroong mga kailangang gawin. May parusa. Sounds familiar? Yes. Father, nagkasala po ako, basbasan niyo ako. At pagkatapos ang iyong pangungumpisal, anong sasabihin ng pari? Pinatatawad ka na ng Diyos, ito ang iyong penitensya. Sounds familiar? Hindi po inimbento ng simbahan ng kumpisal. Sapagkat yun ay nandoon na sa lumang tipan pa lang. Dahil mahalagang marinig ng tao na siya'y pinatawad ng Diyos. Sa kumpil, ginigising ang Espiritu Santo. Kaya ano po ang isang pinaka-poignant na symbol ng kumpil? Sinasampal para magising. Kaya sa palagay ko, pag ang kinukumpilan, matandaan dapat sa pakine. The sacraments bring us tangible grace. Yung mga simbolong kasama ng pagkilos, yung mga simbolong kasama ng pananalangin ay nagpapahayag sa atin ng konkretong pagpapakita ng epekto ng sakramento sa tumatanggap nito. Kaya po sa kasal may singsing, may aras,
May belo, may kordon, at may kandila. Because the effects of the sacraments, the effects of the grace of God is expressed in tangible means. Pangalawang punto, the ritualization of milestones and struggles. Anong ibig sabihin nun? Kasi tayo bilang tao, may mga pagkakataon na tayo ay nagtatagumpay. Ang tawag doon ay milestones. Paano natin i-ritualize? Paano tayo nagpapahayag ng kagalakan natin? Sa pagdiriwang ng misa. Sa pagdiriwang ng mga sakramento, nire-ritualize natin yung milestones. Ang binyag, oo, unang hakbang sa isang sanggol sa pagpasok sa buhay pananampalataya. But it is the celebration of the milestone of the married couple. Lord, namunga na po ang aming pagsasama. Ito ang aming anak. Pinabibinyagan namin. Celebration of milestones. Lord, natapos ko na po yung 10 taon sa seminaryo. At sasabihin ng bayan ng Diyos, Panginoon, gusto namin siyang maging pari. Celebration of milestones. Lord, nakapag-ipon na kami, nakapagpundar na kami, handa na kaming magsama bilang mag-asawa. Celebration of milestones. Lord, may sakit ako and my life is in danger. Ritualization of struggles, anointing of the sick. Yung iba kasi sa atin, kung kailan huling singhap, saka palang ipatatawag ang pari, kaya tuloy laging ako nasisisi bakit namatay. Hindi ho ako ang pumapatay. Kayo ang nagtatawag sa akin ng late. Father, tawagan nyo na ng pari. Kasi minsan yung may katawan din eh. Tawagin natin si Father, bakit? Gusto mo na akong mamatay? Hindi Because the anointing is our expression that we need the help of God. O kapag may malaki at mabigat kang pagkakasala na nagpapabigat sa buhay mo, pupunta ka sa sakramento ng kumpisal. Kaya yan nga po minsan ang problema ko bilang parish priest. Hindi magtugma. Anong hindi magtugma, Father? Yung dami ng nangungumunyon sa dami ng nangungumpisal. Baka yung iba sa inyo, komunyon lang ng komunyon ng hindi nangungumpisal. Father, dumidirekta nga ako sa Diyos. Lord, patawad! Sige. Kasi sa susunod na kanta mo niyan, tatamaan ka na ng kidlat. There is no such thing as direct confession to God. You always have to confess your sins to a priest. Kahit po yung konteksto ng misa, direkta ba tayo nangungumpisal sa Diyos? Hindi. Kanino mo inaamin ang kasalanan mo? Inaamin ko. Bukod sa Diyos, anong context? At sa inyo mga kapatid, na ako'y nagkasala. It's the public declaration of your sin. Kaya kahit po sa pagsisimula ng misa, we confess our sins not directly to God, but first through our brothers and sisters. Sabi ni Santiago Apostol sa kanyang sulat, aminin niyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at kayo'y magpatawaran. Oh! The ritualization of our struggles. Kaya nga ang sakramento ay nandyan upang ipagdiwang hindi lang mga tagumpay ng tao, kundi iparanas sa atin ang pakikipisan ng Diyos sa ating mga problema, ang pakikipisan ng Diyos sa ating mga hinaing.
Kahit ang banal na misa itself is God not just celebrating our triumphs, but God who is with us in our struggles. Kaya mamaya magdadasal tayo. Sama-sama yung pagdarasal. Pero parehong dininig ng Diyos yung ating mga tagumpay at ang ating mga hinaing. Bakit? Third point. Kasi lumalapit tayo sa Diyos ng gutom at tayo kanyang binubusog. Father, hindi naman ako nabusog. Pag uwi ko, mag-aalmusal pa rin ako. Hindi ko naman po sinabing yung sikmura mo ang mabubusog eh. Di ba malinaw din sinabi ng Panginoon? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Our gathering nourishes us spiritually. Hindi po ba nakaka-nourish yung makita mo yung kakilala mo? Hindi po ba nakaka-nourish yung makita mo yung dati mong teacher, yung dati mong estudyante, yung kumari mo minsan masasalubong mo, hindi mo maintindihan, ba't nagsalubong kayo? That is spiritual nourishment. Hindi po ba nakaka-nourish na buong pamilya sama-sama kayo nagsisimba? Hindi po ba nakaka-nourish na maski pa paano sa loob ng 7 araw, may 1 oras, 2 oras, wala kang iisiping problema. Iwan mo muna dun sa labas. Bubusugin ka muna ng Diyos kasi paglabas mo, pagharap mo sa problema, mas malakas ka na. Mas may inspirasyon ka na. At ipinaalala sa iyo ng Diyos na humaharap ka sa problema ng hindi nag-iisa. Dahil sasabihin din sa atin ni Kristo, in the ending of the Gospel of Mark, remember that I am with you always until the end of time. God is revealing to us His great mercy by nourishing us, by reminding us that He is constantly with us, by filling us with His tangible grace. Amen.